Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Amerikano. Ako nga pala si Binibining Stephanie Rose Fabi. At ako naman si Binibining Leore de los Reyes. Ngayon ay ating sisimulan sa kasaysayang pagkatuto. Natutukoy ang mga pinagdaanan, pangyayari, kaganapan tungo sa pagkakabuo at pag-unlad ng wikang pambansa. Panimula, ang pagdating ng mga Amerikano sa Pilipinas noong 1898 ay nagmarka ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng ating bansa, kabilang na ang pag-unlad ng wikang pambansa. Ating tatalukuyin ang mga batas pangwika sa panahon ng Amerikano. Artikulo 14, Section 3 noong 1935. Ang Artikulo 14, Section 3 ng 1935 sa Ligang Batas ay nakatuon sa mga karapatan ng mga mamamayan at ang pantay na proteksyon ng batas. Ito ay nagtatakda na ang lahat ng tao ay dapat tratuhin ng pantay at hindi dapat padiskrimina batay sa lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Ang layunin nito ay tiyakin ang katarungan at kaayusan sa lipunan. Batas Commonwealth Bilang 184 noong 1936. Ang Batas Commonwealth Bilang 184 na naipasa noong 1936 ay nagtatakda ng mga regulasyon ukol sa mga kasangkapan at kondisyon ng mga manggagawa sa mga industriya. Layunin nito na protektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at tiyakin ng maayos na kalagayan sa trabaho. Ang batas na ito ay mahalaga sa pagbuo ng mga patakaran na nagtataguyod ng kagalingan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Kautosang Tagapagpaganap Bilang 134 noong 1937. Ang Kautosang Tagapagpaganap Bilang 134 noong 1937 ay isang mahalagang batas sa Pilipinas na nagtatakda ng patakaran sa paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na dokumento at sa edukasyon. Layunin nitong paunlarin at palaganapin ang paggamit ng wikang pambansa na sa panahong iyon ay batay sa Tagalog. Kautosang Tagapagpaganap Bilang 263 noong 1940. Ang Kautosang Tagapagpaganap Bilang 236 na ipinatupad noong 1940 ay isang mahalagang batas sa Pilipinas na nagtakda ng mga patakaran sa paggamit ng wikang pambansa. Layunin nitong isulong ang paggamit ng wikang Tagalog bilang pangunahing wika sa mga opisyal na komunikasyon at mga institusyon ng pamahalaan. Mga karanasan sa pagkatuto. Konteksto: may mga argumento para sa paggamit ng wikang Ingles sa mga patimpalak tulad ng Miss Universe at Miss World. Una, ang Ingles ay isang pandaigdigang wika na mas madaling maunawaan ng mas maraming tao, kaya ito ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng mga kalahok. Pangalawa, nagbibigay ito ng pantay na pagkakataon sa lahat ng kalahok, anuman ang kanilang pinagmulan. Ito ang 5 matinding argumento kung bakit mahalaga ang wikang Ingles sa kasalukuyang panahon. Una, global na komunikasyon. Ang Ingles ang pangunahing wika sa internasyonal na komunikasyon na nagbibigay daan sa mga tao mula sa iba't ibang bansa sa makipag-ugnayan at makipagpalitan ng ideya. Pangalawa, pagsasagawa ng negosyo. Karamihan sa mga multinasyonal na kumakapanya at ng negosyo ay gumagamit ng Ingles. Kaya't mahalagang itong para sa mga profesional na naghahanap ng trabaho o negosyo sa pagdaigdigang merkado. Pang-apat, kultura at media. Ang maraming sikat na pelikula, musika, at iba pang pang-anyo ng entertainment ay nakasulat sa Ingles, na nagiging daan para mas maunawaan at mapahalagahan ang global na kultura. Panlima,
Paglalakbay at turismo. Ang Ingles ang pangunahing wika sa maraming destinasyon na nagbibigay daan para sa mas magandang karanasan sa mga turista at naglalakbay na mas madali ang pakikipag-ugnayan. Bakit kaya nagsimulang mamulat ang mga Filipino sa panahon ng Amerikano na magkaroon ng wikang pambansa? Mahalagang tandaan na ang pag-usbong ng kamalayan sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa ay hindi isang madaling proseso. Ang pag-aampon ng Ingles bilang isang wika ng pagtuturo ay nagdulot ng pagbaba sa paggamit ng mga katutubong wika. Gayunpaman, ang pagsisikap ng mga Pilipino na magkaroon ng isang wikang pambansa ay nagpatuloy at nagbunga ng pag-aampon ng Tagalog bilang batayan ng wikang Filipino. Ekritika ang kalagayan ng wikang Pilipino sa panahon ng mga Amerikano. Bigyan diin kung nakatulong ba o hindi ang pagkaroon ng wikang Ingles sa lipunang Pilipino. Alin sa mga batas pangwika sa panahon ng Amerikano ang higit na makatulong sa pagbuo ng wikang pambansa? Sa panahon ng Amerikano, ang batas na higit na nakakatulong sa pagbuo ng wikang pambansa ay ang Batas Kumbuelto BLG 184 na ipinasa noong 1936. Ang batas na ito ay nagtatag ng surian ng wikang pambansa SWP at ang aantas na bumuo ng isang wikang pambansa batay sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Ito ang naging batayan sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng Filipino bilang wikang pambansa. Bakit kaya itinuro ng mga Amerikano ang wikang Ingles sa panahon ng kanilang pananakop kumpara sa hindi pagtuturo ng mga Kastila ng wikang Espanyol? Ang pagtuturo ng wikang Ingles ng mga Amerikano sa Pilipinas ay bahagi ng kanilang layunin na magkaroon ng mas malawak na impluwensya at kontrol. Pinili nilang itaguyod ang Ingles upang magtatag ng bagong sistema ng edukasyon at upang maisama ang mga Pilipino sa mga ideolohiyang Amerikano gaya ng demokrasya at modernisasyon. At iyon lamang po at maraming salamat.